Hello, driver ka ba? O biyahero ka ba? Kung oo, kailangan marinig mo to. Kailangan mapanood mo to. Please watch and learn sa video na to, mga kabiyahe. Hello, good morning mga kabiyaya at mga kabiyahe. So welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali. So andito tayo ngayon sa Manila. At ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang napakaraming mga nagaganap na mga road rage ngayon. So mga away kalsada na para bang hindi nagbibigay babala sa atin, sa mga kapwa natin mga biyahero at mga kapwa natin driver, lalo pang dumarami yung mga away kalsada. So dapat yung mga nangyari before magsilbing babala na o magsilbing aral na sa ating mga biyahero, dahil nakikita natin hindi naman nagiging maganda ang kinakahinatnan ng lahat. Minsan talaga ang kapalit nito ay buhay. So bakit nga ba nangyayari ang mga road rage na yan, mga kabiyahe? So isa lang ang pinanggagalingan yan. So masasabi natin pride yan o yabang ng ilang mga kabiyahe natin at mga kapwa natin mga biyahero, mga kabiyahe. So kailangan kasi malinaw sa isipan ng bawat isa sa atin na ang mga biyayang natatanggap natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kung tayo ay nagkaroon ng sasakyan, yan ay biyaya na galing sa ating Panginoon, pinahiram lang sa atin yan, na ipinagkatiwala sa atin upang pakinabangan natin at maaaring ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang maging daluyan yan ng kanyang pagpapala para sa ating pamilya at para sa kapwa natin. Mga kabiyahe, so i-share ko lang itong isang verse na maaaring makatulong sa bawat isa sa atin. Itong James 1:17, ang sinasabi dito, every good and perfect gift is from above. So yung mga sasakyan natin na kaloob ni Lord para sa atin, so isa yung good and perfect gift galing sa Kanya, dahil hindi naman niya ipagkakaloob sa atin yan nang hindi makakatulong sa bawat isa sa atin. Tulad nga na sinabi ko, maaaring pinagkaloob yan upang maging dalo yan ng Kanyang pagpapala para sa atin. Kahit nasabihin natin na tayo ay nagpagal, nagpakahiram, nagpakapagod, o ginamit natin ang ating talino para magkaroon tayo ng mga sasakyan, ayan ay galing pa rin sa ating Panginoon lahat. Ang ating talino, ang ating kalakasan, ang lahat-lahat, maging ating bawat hininga. So ang mga sasakyan ipinagkaloob sa atin niya upang maging daluyan ng Kanyang pagpapala para sa atin. So wag natin masyadong mahalin yung sasakyan. Ang mahalin natin yung kapwa natin, dahil yung kapwa natin tao, ayan ay may hininga na nanggaling sa ating Panginoon. So mas irespeto natin yung ating mga kapwa biyahero, kapwa driver natin, para maiwasan yung mga away sa kalsada. Nasasabi ko ito kasi nung bagong labas yung kotse ko, siguro ilang buwan pa lang, so tatawid ako ng intersection, at dahil tatawid ako ng intersection, pinababayaan ko munang lumampas yung mga nasa main road. Kaya lang nung dumaan yung bus na DLTV, natatandaan ko pa, bigla siyang pumina papunta sa kanan, papunta sa stoplight doon sa amin sa San Pablo City. And then anong nangyari, napalo nung hulihan ng bus yung kotse ko na bagong-bago pa lang. So instead na ako ay magalit at habulin ko yung driver, tumigil pa naman siya dahil nagbaba ng pasahero doon sa stoplight sa may mangga. Ngayon inisip ko na lang, okay lang yun, at least ang mahalaga ay ligtas kami ng pamilya ko. So lagi natin isaalang-alang ang pamilya natin kaysa doon sa mga sasakyan, yung mga galos, mga konting bangga. So nare-repair yan. So pag tayo nasangkot sa mga away sa kalsada, so maaaring ikasawi natin, mas kawawa ang ating mga pamilya. O maaari naman, dahil sa init ng ulo, tayo naman yung makakitin lang buhay, so kawawa pa rin yung pamilya natin dahil tayo ay makukulong naman. So isipin natin muna yung mga pwedeng maging consequences ng mga gagawin natin. So mas mabuti, mas maging mahinahon tayo. So mapagpakumbaba tayo
at lagi tayong humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon bago tayo umalis ng ating mga tahanan upang maiwasan ang mga away kalsada. So mga kabiyahe, nawa ay nakapaghatid tayo ng konting impormasyon at babala at karunungan sa ating mga kabiyahe. So dahil kung hindi, akin na ang lisensya mo. Bye bye!